Isa pa. Welcome ulit kayo sa aking YouTube channel. Sinisipag ako eh. Pasensya na kung maingay ha. Punta wala akong topic na kanta ngayon. Magkukwento lang ako tungkol sa sarili ko kung bakit ako napunta sa ganitong talon. Pakita ko tong aking iyan o, nandito ako. Iyan o. Iyan o. Ayan o, umaga o. Ayan o. Ganda ng panahon. Iyan. Okay. Kung bakit etong aking background. Way back tayo sa 1990. Batang bata pa ako noon. 6 na taon. Naku, di ilang, alam niyo na kung ilang taon ako ngayon. Ngayon ay March 12 2025. Yung nauna kong video kanina lang yon. Yung tungkol doon sa 214. Kung gusto ninyong dagdagan o merong kayong gustong itanong, mag-comment ulit kayo. Magawa ko ng topic yan. Sinisipag ako eh. Wala akong magawa eh. Ito lang naman talaga libangan ko. Okay, umpisahan ko ha. Itong kanta ni Francis, mga kababayan ko, ang kasabay nito yung humanap ka ng pangit ni Andrew A. Magkakwento lang ako ha. Ganito yan. Ang nanay ko nag-abroad siya 1989 hanggang 1990 kasi nagkaroon ng ng gera sa kanyang bansang pinuntahan, kaya siya napauwi na maaga. Ngayon lahat ng nag-iibang bansa noon, sikat noon cassette tape. Pag uwi niya may dala siyang cassette, 2 speaker, 2 yung cassette tape. Kumbaga sa turntable ganito, deck A tsaka deck B, ganyan. Yun nangyari. Yun yung merong AM at saka FM. Ang ibig sabihin ng FM, frequency mode. Ang ibig sabihin ng AM, amplitude mode. Yung AM yun yung puro drama na. Dyan nakilala si Tia Deli. Nagkaroon siya ng award 1953 pa dyan sa istasyon ng kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH. Magsasabi ako ng himpilan, lahat ng radio station, FM man yan tsaka AM, para sa akin lahat yan number 1. Walang number 2 sa puso ko, lahat kayo number 1 sa akin. Di ganon. Umuwi yung nanay ko, galing Middle East yun meron siyang dalang cassette tape. Doon nag-umpisa yun Ngayon nagtrabaho na ulit siya, mananahi yun nagpabrika siya. Tatay ko ay nangongontrata yan Ang naiiwan sa bahay namin, ako lang mag-isa. Tapos binabantayan lang ako ng lola ko ng mga panahong yun. Doon pa kami nakatira sa tabing ilog pa ng mga panahong yun. Ngayon isang araw, one day, naalala ko yung sabi ni Aisa, one day isang araw, kaya gasgas na gasgas yun no? Okay, ang hirap mag-record sa umaga. Ganito, pinakalaman ko yun basta sinaksa ko sa kuryente, naalala ko napagana ko siya, nakita ko yung indicator na ilaw. Doon na nag-umpisa yun Diyan ako nag-umpisang makinig ng FM hanggang sa lumilipas yung araw. Hindi ko alam, lahat pala ng kanta sa FM napapakinggan ko na. Diyan din ako natutong mag-record. Kaya ako batang maliit pa lang, wala pa tong YouTube, marunong na ako mag-remix. Nagkakatkat na ako ng mga kanta, pinuputol ko siya,
gusto ko gawin ko chorus agad, tapos maglalagay ako ng drop into 1. Turo ko din dito yan kung paano yun. Tapos yun na, naglilibang ako ng radyo. Pag hinimay ko haba masyado eh. Fast forward na natin, lumipas na panahon. Na isang araw nakikinig ako ng FM radio station. Naglilipat kasi ako noon pagka commercial, lipat. Commercial, lipat. Hindi ako nag-i-stick sa one station lang. Hanggang ngayon naman lahat yan pinakikinggan ko. Lahat ng istasyon hanggang ngayon pinakikinggan ko yan. Diba ngayong araw na to, buong maghapon, Yes FM ako, 11.1. Kaya lahat ng DJ dyan hanggang ngayon, yung mga bagong DJ kilala ko Bukas naman Star FM naman. Susunod naman yung IFM naman. Diba? 93. Susunod naman doon Love Radio naman. Susunod naman Magic 18. Lahat yan ginagalaan ko yan. Home Radio 97.9, yung katabing Barangay LS 97.1, at saka yung katabing Easy Rock. Lahat yan, yung RJ 100, basta lahat yan pinakikinggan ko. Yung dating Call 106 na ano na ngayon, tsaka yung frequency ng 91.5 Win Radio, dati yun ang gumagamit nun ay yung Energy FM. Lahat yan ginagalaan ko hanggang ngayon, kasalukuyan ganun yan. Nangyari, naglilipat ako ng istasyon, aksidente, minatamaan akong radio station. Yung kanta, love song siya, na remix. Ang tawag ko pa noon, ang galing, nilagyan ng tambol, yung patawag ko noon yung pala yung 89 DMC. Sarado na yun ngayon. Yung frequency nila, ang gumagamit na ngayon noon, 89.1. Sabadista na gumagamit ngayon noon. May preaching dyan maghapon. Kapitbahay nila yung Magic 89.9 na hanggang ngayon nag-e-air pa. Doon lang nag-umpisa yun. Hindi ko na inalis yung radyo ko doon. Puro remix yun, maghapon yun. Diyan din nauso yung The Mobile Circuit. Kada biyernes yun. Puro remix talaga yun, live yun. Ang gagaling ng DJ noon. Ngayon wala na, isang tonado na ang remix Diyan ako nag-experiment na pag nirewind mo anong mangyayari, pag pinas forward mo anong mangyayari. Diyan din ako natuto mag-record. Pag pala na-record mo kung anong pala yung tugtog sa FM, yung pala yung makukuha. Ganun pala yon. Hanggang sa lumipas pa yung mga araw, natuto na ako mag-remix. Kaya ngayon nakakatuwa sa YouTube kung paano yung ginagawa ko. Ganun na rin yung ginagawa nila Ganun pala. Kasi ako, nung ako nagre-remix, teka lang, baka mali yung ginagawa ko tama ba yon? Pag may nagsasalita kagaya nito, dapat ba ibababa mo yung volume? Nung ako eto na, pag ako nakarinig na ng mga dance contest o kasalang bilik pa noon, basta may narinig ako na may tugtugan, napunta ako kahit ako lang mag-isa. Kaya ako napunta doon hindi dahil sa okasyon, napunta ako doon dahil dun sa sound system. Antimano, pagpasok ko, nakita ko na yung speaker, diba? Yun ang baffles nun hanapin ko yung wire nun, hanapin ko yung dulo nun, makikita ko na yung DJ doon, ayun na. Panonoorin ko lang yon. Dati ganun ako kaya ako pag may ginagawa sa bahay, baka mali yung ginagawa ko pero may napanood akong DJ, ganun yung ginagawa ko, parehas kami ng style. Diyan nag-umpisa yan. Hanggang sa lumakas ang loob ko, lahat ng event, lahat ng diskuhan, pinupuntahan ko yan para lang panoorin yung DJ na nagre-remix doon. Kung meron nga ngayong pero ngayon marunong na ako pero kung meron pa rin, pupuntahan ko pa rin yan. Hindi kasi ako yung tao na magaling na akala mo alam ko na lahat. Ako yung pag-aaral ko walang katapusan yan Hanggang ngayon nag-aaral pa rin ako sa DJ. Kaya nga pinag-aralan ko kung paano mag-DJ Mascom. Kaya nga nagtaka ako kasi sabi nila labanan ng fake news, pero nung sinabi ko yung totoo nawala yung account ko, walang problema yan. Hanggang sa lumilipas ang panahon, hindi ko alam, wala na, nahumaling na pala ako. Kaya wala pa sa YouTube, marunong na ako mag-remix, marunong na ako nyan. Yung gitara, tinesting ko lang yan kasi lahat ng kapitbahay ko marunong mag-gitara, nag-gitara ako.
Aba, nung natuto ako, hindi naman sa pagmamayabang. Marunong na ako sa marunong. Hindi ko nga maituro yan dito kasi wala akong gitara ngayon. Sobrang haba ng kwento ko, ikukwento ko lahat. Sobrang haba. Lahat ng diskuhan pinupuntahan ko yan. Nanonood lang ako dun sa nag-umpisa lang yan dun sa radio nadala ng nanay ko nung nanggaling siya sa ibang bansa. Yan kasi ang mga uso nung 90s Tapos, yun na. Paano mag-record, paano mag-cut ng kanta, paano mag-remix. Pati nga yung cassette tape, pinatingting ko yan. Diba mayroong cassette tape na 90 minutes lang? Hindi, ako binubuksan ko yan. Pinuduksungan ko at kasya dun sa lalagyan. Sayang, wala na akong tape ngayon, hindi ko ma-demo kung ano itsura Yan, kung ba't ako nahilig dyan. Walang nag-influence sa akin yan. Bagamat yung tito ko DJ din siya, nagutla na lang siya nung marunong na ako. Ewan ko kung nasa na siya ngayon. Kaya yung mga nararinig ko remix ngayon sa YouTube, huwag kayo magagalit sa akin. Mali talaga Yan. Unang panahon ng dyan ako nag-umpisa. Wala akong alam. Uti-uti. Sa araw-araw. Hanggang sa paglipas ng panahon. Hanggang ngayon. Hindi ko binabago yan. Kasi yun ang tama. Yan ako. Ayoko nang gamitin yung AI. Mas maganda yung ako na lang yung magsasalita. Gumawa nga ako ng paraan para walang copyright. Gumawa ako ng paraan para ako na lang yung magsasalita. Tapos ganun, ma-terminate ang dahil lang dun sa espolaryum. Walang problema yun, tuloy lang ang broadcasting. Ito nga palang si Francis, siyempre pass away na siya. Meron siyang throwback sa EB sa Itbulaga, kasama niya si Gary Valenciano. Hindi ko kinakampihan ng Tito Big and Joey hindi ko kinakampihan kasi ako nag-umpisa ako manood ng Itbulaga 1993 94. Inabot ko yung si Gracia ang sikat na kanta nun ay Manila Girl. Papatugtugan yun pag sumigay si Joey ng Gracia. May hawak siya number ano yun, segment yun na from Bulaga yun. Hanggang sa marami na silang pinasikat ng mga panahon yun. Hanggang ngayon naman, baka kasi sabihin nyo kinakampihan ko, hindi. Nililitaw ko lang yung totoong ibig sabihin ng kanta. Kung ba't ako nag-umpisa, doon lang yung nag-umpisa sa radio, sa cassette tape lang. Nadala ng nanay ko nung nanggaling sa ibang bansa yun. Tinitingting ko lang kasi nag-iisa ako sa bahay wala akong kasama. Ganun pala yun. Nalilibang talaga ako. Ito nga, pag nagbablog ako, parang hindi na nga kompleto ang isang linggo ko pag hindi ako nakapag-record ngayon na kagaya nito Siyempre sa radyo pa rin, hindi kompleto araw ko pag wala natugtog. 24/7 yan. Nasira nga yung radyo ko, yung binili kong solar. Ginagamit ko yung aking 12 volts amplifier. Wala kasi akong kuryente pero may solar ako. Doon ako naasa. Doon ko rin charge ng aking cellphone. Yan. Kung meron kayong gustong itanong tungkol sa aking talent, comment kayo. Ito, sarili ko ng interpretation nito kasi ito talaga ako Okay, hanggang dito na lang. Habaan ko pa ba? Tama na ganito kaikse. Nag-DJ talaga ako nun sa kasalan sa dance contest. Bagamat marami kami nun, halin-hinang kami nun. May upa yon, pero hindi mahalaga sa akin na maupahan ako. Ang mahalaga sa akin, mahipo ko yung mixer, makapagpatugtog ako. Ito ang nangyari to sa mga event, kaya may karanasan talaga ako dyan. Tuturo ko yan kung paano pasiglahin ang dance floor. Susunod yan. Madami pa akong topic, walang katapusan to. Hanggang dito na lang. Nag-iisang DJ na niya, DJ Rejoice Retribution Gracia. Maraming salamat sa nanood. Mag-comment ulit kayo Subscribe na lang ulit.